Tayo po ay muling dumulog sa Panginoon sa sandaling ito. Bigyan mo muna nga ng isang magandang ngiti ang iyong katabi. Isang pinagpalang umaga. Amen? So, maraming namumula sa araw na to. Every fourth Sunday, ang color coding ng praise team ay pula. Ay mga naka-blue, out muna. Naka-stripes. Okay. So, yun. Tayo ay dumulog sa Panginoon. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa araw na to. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong pagpapala. Salamat, Lord, sa iyong pagmamahal na patuloy namin nararanasan sa buhay nito. Walang ibang mataas, Panginoon, kundi ikaw lamang. Sa umaga na to, Panginoon, ang mensahe mo ay patuloy na mahayag at matanim sa bawat puso, Panginoon. Banal na Espiritu, patuloy namin hinihiling ang pagkilos mo sa iyong lingkod at na rin, Lord, sa buhay ng bawat isa. Ikaw lamang po ang mapapurihan, ikaw lamang po ang maitaas, ikaw lamang ang maluwalhati. At ang lahat ng ito ay pinagpapasalamat namin sa tanging pangalan ng anak si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen. Amen. So, isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Kanina, nabanggit ni Pastor Charles. Sino yung nanonood dito ng Senate hearing? Ng Congress? Diba? Sa mga kabataan, sabi nga nila, isang sign na nasa tito age ka na, pag nanonood ka ng mga balita, pag naiiba na yung pinapanood mo. Alam niyo po, sa Bible school, ako bilang isang Kristiyano, hindi mo agad-agad pwedeng paniwalaan lahat ng napapanood o nababasa mo sa TV. Amen? Ganon katindi ang corruption. Na pwedeng yung baluktot, pwedeng itama. Yung tama, pwedeng baluktotin. Ganon katindi ang corruption. Na kaya hindi ka agad-agad basa-basa pwedeng maniwala kung ano man yung nakikita mo, nababasa mo, napapakinggan mo. Kaya po sa tuwing Friday, sa paborito kong part ay makinig. Bakit? Kasi kada year, pinag-uusapan din yung nangyayari sa Senate, nangyayari sa bansa natin. Kasi ang isang Kristiyano, kailangan may pakialam ka din sa bansa. Amen? Kaya lang, kailangan maingat ka sa iyong papaniwalaan. Kaya ang ginagawa ko po, madalas, every Friday, papakinggan ko lang sila. Pinapakinggan ko lang ano bang kuro-kuro, ano bang opinion ng isang lingkod ng Diyos patungkol sa mga nangyayari ito. Bakit? Kasi, pag ang isang tao ay tumatayo sa katotohanan ng Diyos, mas masarap pakinggan yon kasi alam mo na kinukonsulta niya sa Panginoon. Alam mo na pinapakiramdaman niya, hindi lang physically, kundi spiritually. Kaya mahilig akong makinig sa mga pastor pag nag-uusap sila tungkol sa mga ninakaw, lalo na yung Bulacan, highlight na highlight tayo, no? Imagine, ilang bilyon ang katiwalaan sa Bulacan pa lang. How much more sa ibang mga lugar? Amen? Kaya, masarap maging aware tayo, pero sabi nga nila, sila kasi sila dito yung nade-depress daw o nalulungkot, napaprustrate pag napanood yung mga balita. Kaya iba hindi na nanonood eh. Kasi ano pa yung pakiramdam nila. Pero sabi nga ni Pastor Boy, kailangan handa tayo. Amen? Kasi nasa huling panahon na tayo. Iba na yung mga ganap sa mundo natin. Ang tao, sabi nga sa 2 Timothy 3, ang tao pasama ng pasama. Yung mga tao mas lalong magiging mapagmahal sa pera. Dapat ang minamahal mo lang yung katabi mo. Amen? Natutuwa tayo. Diyan si Ate Violi. Diyan yung bawat isang kapatid natin. Okay, so dito po, tumungo tayo sa ating tema. Enlarge our territory. At binibigyan po ko na po ang ating guest speaker ngayong araw na to. Nagulat ako dito ka po sa harapan. Ako po ay mag-i-introduce lang ng ating guest speaker.
Si Nanay Norma, paganda ng paganda. Amen? So sabihin mo, Tatay Dante kasi, paganda ng paganda. Amen? Okay, so enlarge our territory. Anong month na po ngayon? Merong advance, merong na-late. Si Jose Marichan hindi makalabas. Bakit? Busy-busy yung mga tao sa nagaganap sa Congress. Bakit po natin to? Bakit ko ito tinatanong? Kasi September na ang tanong, tingin mo ba nag-enlarge na yung territory mo? Bakit? Ilang buwan na lang, October, November, December, patapos na yung 2025, pero ang tanong, nag-enlarge na ba yung territory natin? Kaya kailangan may ginagawa tayo sa Tuesday. May isang lingkod ng Diyos, magsasalita sa barkado. Hahakbangan. Amen? Sa kaya kailangan, mag-check na tayo, September na, kapatid. Nag-enlarge na ba ang territory mo? Opo, lumaki na yung tiyan. Lumapad na po. Amen? Bakit? May maganda kasing programa ang Diyos sa mga taong sumusunod sa Kanya. Amen? Merong bunga na ibibigay ang Diyos. Merong pagpapala na kalakip sa mga taong sumusunod sa kalooban niya. Kaya kailangan mag-check tayo, i-push natin ang ating mga sarili. Kailangan lumalawak ang ating teritoryo para sa Panginoon. Sabi nga po nung isang nabasa ko, alam niyo po ba kung ano yung pinakamalaking kulungan sa buong mundo? Sa buong mundo, ano ang pinakamalaking kulungan? Baka napupunta kayo dito, hindi nyo lang alam. Sabi nila, the biggest prison in the world is a home without peace. Isang tahanang walang kapayapaan. Hindi mo, kaya mo bang magstay sa tahanan na laging nag-aaway, laging may problema, laging may sitwasyon? Kaya ang mga tao, yung mga kabataan, hindi umaalis sa bahay, ayaw magstay sa bahay. Bakit? Walang maranasang kapayapaan. Kaya the biggest prison daw, ang pinakamalaking kulungan, ay yung tahanang walang kapayapaan. Sabi ng mundo, pero sa ating mga Kristiyano, ang pinakamalaking kulungan ay yung tahanang wala si Kristo. Amen? Kahit may kapayapaan ka man, hindi yan magtatagal hanggang wala si Kristo. Amen? Hanggat walang isang anak ng Diyos na naninindigan, natatayo para sa panawagan niya, para sa Panginoon. Amen? Kasi marami nang ginagawa ang mundo, lalo sa mga kabataan ngayon. Maraming ginagawa ang tao, ang diablo sa mga leaders natin. Kaya kailangan bilang mga anak ng Diyos, siguraduhin natin na sa pag-enlarge ng ating territory, yung tahanan natin kasama doon. Amen? Kaya meron bang nakatira dito sa isang kulungan? Ngitihin na lang. Amen? Bakit? Ang tahanan natin ay para sa Panginoon. Amen? Hindi ibig sabihin, agree sila sa iyo. Basta i-declare mo araw-araw, ang tahanan ito ay para sa Diyos. Ang aking pamilya ay para kay Jesus. Ang aking mga anak ay para kay Jesus. Amen? Tayuan natin yung ating panawagan para sa Panginoon dahil papalawakin ng Diyos ang ating mga ginagalawan. Kaya naman dito sa pag-aaral natin, tayo ay nasa Team Jesus. Amen? Si Jesus yung head natin. Si Jesus yung leader natin. At nandito tayo sa pangalawang letter na ng Team Jesus. Amen? Sa letter E. Kaya ang pinag-aaralan natin ay Engage Church. Amen? Isang iglesyang nakikibahagi. At para sa pang-apat na linggo, sa huling linggo para sa buwan na to, pag-aaralan natin yung paglalalim patungkol dito. Amen? So, recap po natin. May naalala ba kayong title doon sa tatlong pinag-aralan natin? Tatlong Sunday na pinag-aralan natin without looking at your notes? Nararamdaman ko na mag-gaganon. O, title na lang. Ayun, pinakamadali yun kasi last Sunday lang yan. Pag yun naman, nagka-problema pa tayo. Ay, yung first. Maganda yung first eh.
Okay, ang first Sunday, pinag-aralan natin yung qualities. Ano yung mga katangian ng isang nakikibahaging iglesia? Amen? Nung second Sunday, nagkaroon tayo ng ROE, o Rules of Engagement, paghahanda para sa gagampanan mo sa church. Pangatlong Sunday, nung last Sunday lang, pinag-aralan natin yung Model Engaged Church, isang huwarang, abalang iglesia. Amen? Sa tatlo na to, isa pang tanong. Without looking at your notes, meron ba kayong 5-pointers na kabisado alin man dyan? Ibigyan namin ng 500, 1,000, 1,500. O yung una, kabisado mo 5? Siyempre, yung mga binibigay sa atin ng Lord, kayamanan yan. Halimbawa, nakatigil na ba kayo ng tiramisu? Nakakita ka ng tiramisu, kaya bumili. Tapos nasa ref lang, masarap ba yun? Hindi, kailangan kinakain mo, kailangan inuubos. Ganon din yung mga mensahe ng Diyos. Kailangan hinanamnam natin. Amen? Sa isang iglesyang nakikibahagi, pinag-aralan natin, ano ba yung mga katangian ng isang iglesyang nakikibahagi? Ito yung authentic believer. Amen? Una, authentic believer. Tapos, magiging genuine disciple na siya. Amen? Tapos, pagkatapos maging disciple, magiging dedicated church worker na siya. Pero yung mananampalataya, magiging disciple, magiging worker na sa church. After nun, magiging active evangelist. Tama yung notes mo. At pagka nag-e-ebanghelyo ka, you are, number 5, dedicated, deeper truth seeker. Amen? Patuloy ka naghahanap ng katotohanan. Iyon yung qualities ng isang engaged church. So, tapos, pag nalaman natin yon, meron tayong paghahanda. Amen? Kasi may gagawin pa lang ka sa church eh. Paano may hinanda yung sarili mo? 5 bagay. 4 na be, 1 do. Be open and wala ako nagkaklase pag be open and willing. Amen? Pag sa paghahanda, kailangan bukas ka muna, willing ka. Number 2, pag open ka na, be available, give time. Tama yung mga notes niyo. Number 3, siyempre yung paghahanda, may oras ka. At pag may handa, pag may oras ka na, open ka na, be ready to take action. Kailangan gagalaw ka na, humanda ka na. At sa mararanasan mo, be persistent and relentless. Huwag kang titigil. Huwag kang ihinto. At number 5, napakagandang reminder, do everything in humility and love. Amen? At pangmuli, last week, ito, baka tandaan niyo na to. Ang isang huwarang iglesia na abala ay merong 5. Una, ngayon lang kayo nag-review. Ang review sa bahay, hindi sa church. Para kayong mga estudyante, siguro naranasan ito ng mga teacher. Kung kailan nasa school, doon lang nag-review mga estudyante. Sinabili, mga kasama kong ganun. Sa school na nag-review. Merong work of faith. Amen? Si Kevin nga, pag may reporting, umaagot. Work of faith. Number 2, letter L. Labor prompted in love. E. Enduring hope. 4. Basa lang tayo. Kailangan may good witnessing of the gospel. At syempre, number 5, worshiper and servant of the living true God. Amen? So ito ang mga ninanamnam natin. Kahit isang 5 lang dyan, pag ninamnam mo, ang sarap na magiging buhay mo sa Panginoon. Amen? So ito, last Sunday, pinag-aralan natin yung huwarang abalang iglesia. Ngayon naman pong araw na to, ang pag-aaralan natin ay isang iglesia sa Bible. So, bagong tipan. Ito ay ang 1 Corinthians o yung simbahan sa Corinth. Ang tawag sa kanila, mga Corinthians. Ito yung paglalalim natin po sa umaga ito, yung unang sulat ni Pablo sa mga taga-Corinto. Pero actually, ayon sa pag-aaral,
Yung First Corinthians ay pangalawang sulat na ni Pablo. Kung babasahin niyo po yung sa may unang bahagi ng First Corinthians, meron na siyang unang sulat, kaya lang nawala. Hindi na-preserve. Ito lang yung na-preserve, yung pangalawang sulat na. So ito yung kinoconsider natin ang first letter of First Corinthians. Amen? Ito yung, dito nagkatag si Pablo ng church niya during the second missionary journey niya. Si Pablo, lagalagyan, patuloy na naghahayag. Sa pangalawang paglalakbay niya, ito na yung pinuntahan niya. Yung Corinto. Dito siya nagtayo ng church. Nag-minister siya dito for 1.5 years. At pag sinabing Corinth Church o yung Corinthians, anong naiisip niyo pagdating sa Corinth Church? May idea? Dati akala ko lahat ng nasa Bible, okay. Akala ko, banal, maayos. Pero ngayon, pag-aaralan natin, ang isa sa pinaka magulong church, ang Corinth Church. Bakit? Kasi po dito, sa Corinth Church, ang lugar ng Corinto, mayaman. Maraming nangangalakal. Maraming pumupunta dyan, kaya iba't ibang lahi. May Hudyo, may mga Hentil. Okay? At dito, maraming nagaganap na kung ano-ano. Amen? Maraming nangyayari. Kaya sumulat yung mga tao nang humihingi ng payo kay Pablo, ano bang gagawin namin dito? May mga issue sila, ano mga problema nila. Kaya ang sabi ni Pablo, ang unang pabatid niya in 1 Corinthians 1 and 2, ang sabi niya dyan, this letter is from Paul, chosen by the will of God to be an apostle of Christ Jesus, and from our brother Sosthenes. Sa verse 2, makikita nyo, I am writing to God's church in Corinth, to you who have been called by God to be His own holy people. He made you holy by means of Christ Jesus, just as He did for all people everywhere who call on the name of our Lord Jesus Christ, their Lord and ours. Sa Tagalog po, anong sabi? Si Pablo na tinawag upang maging apostol ni Yesu Cristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Sosthenes na ating kapatid. Gising na yung dalawa. Dati tahimik lang kayo, ngayon sumisigaw ko pa kayo kanina. Amen, makikinig yan eh. Pero yung mga sabi niya sa verse 2, ang daming nabalitaan ni Pablo, ang daming ginagawa ng church. Bakit? Ang Corinth kasi isa sa pinakamakasalanang lugar. Kaya yung mga bagong believers doon, hati pa yung ginagawa, kung ano-ano pa yung ginagawa. Kaya sulat si Pablo, pero sa sulat niya, pinaalala niya yung panawagan sa kanila ng Diyos. Na kahit gano'ng karumi yung lugar nila, sabi dyan, sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto, sa mga ginawang banal kay Kristo Jesus, mga tinawag na banal. Amen? Kasama na lahat, sa bawat lugar ay tumatawag sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo na kanila at ating Panginoon. Kaya kahit anong ginagawa, pinaalala ni Pablo, tinawag kayo para maging mga banal. Amen? You have been set apart. Hiniwalay kayo sa mundo. Bakit? Ang mga tao sa Corinto ay madaling makiayon sa mga takbo ng mundo. Amen? Kaya hanggang sa church, dala-dala nila yun. Kaya yung pag-aaralan po natin ngayong umaga, ito yung study ng Corinth Church ngayon. Yan na lang yung natira. Ayon sa huli kong research, hindi ko alam kung nakatayo pa to. Baka wala na rin to. Pero after ng maraming pangyayari, after ng lindol, ito na lang yung natira. Pag-aaralan natin dito sa sulat ni Pablo, yung 5 S's. 5 S. So, di ba? 5 S's. The Corinthians 5 S's, signs of a disengaged church, o yung mga palatandaan ng isang bumibitaw na iglesia. Amen? 5 palatandaan, 5 nangyayari. Ano ba yung mga 5 problema? Maraming problema, pero dito ang pag-uusapan na natin, yung 5 bagay, yung 5 S's, na dapat maging aware tayo, maging mapagbantay tayo. Halimbawa, lalo na yung mga sumusunod sa Panginoon, marami kayong mararanasan, pero dapat maging aware kayo, maging mapagbantay kayo sa mga dinaanan, katulad ng dinaanan ng mga Korinto, na naging dahilan para bumitaw sila sa iglesia.
Amen? Pag sinabi natin engage, di ba? Parang ganito yan. Amen? Ikaw yung nakikibahagi. Kumokonekta. Amen? May partisipasyon ka sa church. Yan yung engage. Kaso ang problema, maraming tao, maraming Kristiyano dumadaan sa ganito. Unti-unting nadidisconnect. Unti-unting bumibitaw. Unti-unting nalalayo sa Panginoon. Kaya ito ang isang pag-aaral natin ngayon ay maging warning sa atin. Maging maingat tayo, maging mapagbantay tayo. Sabi mo sa atin, warning. Warning, kapatid. Ito yung 5 S na dapat nating bantayan. 5 S. Amen? Una, kaya bago yon sabi nga ni Pablo, in 1 Corinthians 1:7-8, sa New Living Translation, now you have every spiritual gift you need as you eagerly wait for the return of our Lord Jesus Christ. Hindi ka pwedeng magdahilan. Hindi pwede sisihin ng Diyos, hindi pwede sisihin kung kanino. Sabi sa verse 8, He will keep you strong to the end so that you will be free from all blame. Yan yung panawagan sa atin ng Diyos. Amen? God will keep us strong to the end so that we will be free from all blame on the day when our Lord Jesus Christ return. Kaya't kayo'y hindi nagkukulang sa anumang kaloob habang kayo naghihintay sa pagpapakita ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi sila pinabayaan ng Diyos. Amen? Sabi sa verse 8, siya rin ang magpapalakas sa inyo hanggang sa katapusan na hindi masusumbatan. Kaya maisip mo pag politiko ka sa Pilipinas, ang hirap lakaran ito. Bakit? Ang daming pwedeng igawang storya sa'yo. Amen? O kaya pwede kang mahulog sa dumi ng sistema. Pero sa mga anak ng Diyos, ganun din tayo, kapatid. Kailangan maging maingat tayo at tandaan natin na pinapalakas tayo ng Panginoon para sa hanggang sa huli, walang makikitang karumihan sa atin. Amen? Walang mga bagay na ginagawa ng Diablo na nakadugtong sa atin. So una, ano yung unang S na dapat nating bantayan? May idea na kayo? Ano? Daniel? Meron? Number 1, na dapat nating bantayan. Sabi nga, nothing knocks down a church faster than division. Wala daw ibang pinakamadaling magpabagsak sa iglesia, kundi yung pagkakahati. Kaya number 1, mahal na mahal o gustong-gusto ng kaaway, yung pagkakahati. Number 1 is split up loyalty. Hating katapatan. Bakit? Nagkaroon ng paggrupo-grupo. Na dating nagkakaisa, nagkakaroon na ngayon ng pagkakahati-hati. At ito yung gustong-gusto ng kaaway. Amen? Madalas nadali tayo sa mat ng kaaway. Bakit? Dahil ang gusto niya laging division, subtraction, hati, bawas, yung mga gusto ng kaaway. Ang nais ng Diyos, multiply, increase, addition. Amen? Dumami tayo, mag-multiply, mag-increase para sa Panginoon. Pero dito, ang ginagamit ng kaaway, na madalas, maging maingat tayo sa pagkakaroon ng pagkakahati-hati. Bakit dito? Nahati yung katapatan nila, hindi lang sa leader, kundi sa Panginoon. Bakit? Ang focus nila, yung leader na nila. Sabi nila, ang sinusundan ko si Pablo, ang sinusundan ko si Apollos, ang sinusundan ko si Sipas. Sabi naman ng isa, ang sinusundan ko si Kristo. Ano yun? Nagkagulo na tayo. Bakit? Sumulat yung sambahayan ni Chloe kay Paul na, Paul, yung mga Christian dito, nag-aaway-aaway na, naghahati-hati, na hindi dapat. Amen? Dahil hindi ito yung nais ng Diyos. Ang isang tao, sa isang iglesia, nagkakaroon ng pagkakahati-hati. Isa sa nakita ko po. Isa sa binigay ng Panginoon. Siyempre, magkakaiba tayo. Amen? Meron tayong mga differences. Meron pang mga unpolished na ugali, na karakter. Amen? Si Brother Lito, makikita mo yan, parang hindi nagagalit. Siyempre, nandyan lang si Rosel. Yung mga tao yung parang akala mo hindi nagagalit, pero pag
Umuwi pa na, iba na yung ugali. Amen? Meron pa tayong mga ugaling inaayos doon tayo nagkakaroon ng friction. Amen? Ang ginagawa ng kaaway, kapag may mga nakatago ng, halimbawa, nagkaroon ka ng bitterness, amen? Yung may na-experience ka sa kasamahan mo dito, nagkaroon ng bitterness, tapos tinago mo yan sa puso mo, doon na magkisimula yun. Hanggang sa meron ka natatagong galit. Tapos isa pang karakter na merong yung puso niya hati na, mahilig ng mamuna. Amen? Diba si Pastor Aris, maging mahaba lang magturo. Hindi maintindihan yung turo. Lagi ka lang may puna. Lagi ka lang merong hindi magandang sinasabi. Iyon yung isa sa simbolo na meron ka ng divided heart na naapektuhan ka ng spirit of division ng kaaway. Kaya sabi ni Pablo dito, in 1 Corinthians 1 verse 10. Sorry po, sumobra. Mamaya tayo dun sa hawak-hawak. Okay, sabi dyan, I appeal to you, brothers and sisters, in the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree with one another in what you say, and that there be no divisions among you. Sabi nga natin, no division in CLGM. Hindi pa tayo magkasundo-sundo. No division in CLGM. Amen? But that you be perfectly united in mind and thought. Sabi sa Tagalog, papalitan natin yung battery. Mga kapatid, ako'y nakikiusap sa inyo. Pero yung panimulang statement ni Pablo, ako'y nakikiusap sa inyo. Sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo, magkaisa kayo at huwag magkabahabahagi, maging sa pagkaunawa at pagpapasya. Amen? Hindi tayo nakasunod lang kay Pastor Ren, hindi tayo nakasunod kay Pastor Rosie. Nakasunod tayo sa Panginoon. Amen? Yun yung nagiging problema ng spirit of division kapag nakafocus ka na sa damdamin mo, sa opinion mo, ay, tingin ko hindi tama yan. Magkakaroon tayo ng disagreements. Magkakaroon tayo ng iba-ibang opinion. Amen? Pero sa espiritu na to, ito yung espiritu na ayaw magpatalo. O kanya-kanyang basta sa akin, ganito gusto ko. Amen? Kaya maging maingat tayo. Hindi ito tinuro sa atin ng Panginoong Jesus. Amen? Kasi tinuro niya yung kapagkumbabaan. Amen? Sanay magpasakop. Hindi mo man naunawaan yung desisyon ng leader mo, pero sanay kang magpasakop. Amen? Hindi mo man maunawaan ang pinapagawa ng Panginoon, pero sanay kang magpasakop. Amen? Para maiwasan natin yung spirito ng pagkakabahabahagi. Amen? Sabi nga ni Paul, ako ba napako sa krus? Hindi. Si Jesus. Amen? Para hindi mangyari sa atin to, focus on Christ alone. Amen? Kay Kristo ka naglilingkod. Kay Kristo ka sumasamba. Kay Kristo ka umaattend. Amen? Magkakaiba man tayo ng gampanin, ng ginagawa. Tandaan natin, may iisa lang tayong layunin. Kundi mapapurihan ng Panginoon. Amen? Number 2, huwag mo na pala yan. Ito muna. Okay? Alam ng kaaway na pagka nagkaroon ng hati-hati sa isang church, humihina ito. Sa isang tahanan, di ba? Pag nagkaroon ng conflict ang mag-asawa, humihina ang tahanan. Alam ng kaaway yun. Kaya ang gagawin niya, aatakihin niya tayo ng kanyang mga kasinungalingan. Amen? Kaya kailangan maging maingat tayo sa mga kasinungalingan. Halimbawa, yung mga bulong-bulong, may mga bulong-bulong na hindi nakakabuti, bulong ng kaaway, na kasinungalingan. Halimbawa, hindi ka lang kinamayan ni Ate Yoli, Sister Yoli. Tapos mararamdaman mo, parang napakasama yung Sister Yoli, hindi ka lang ako kinamayan. Bumibili pa naman ako ng itlog sa kanya. Yung mga ganong kaisipan, maging maingat tayo. Amen? Dahil ang gagawin ng diablo, pag in-entertain mo yon, yung magkakadugtong ay pwede nang magkasira.
Amen? Ganon din sa tahanan, sa pamilya. Ang nais ng kaaway, laging mag-away ang mag-asawa, ang magulang, ang mga anak. Yan ang mga kasinungalingan na dapat maging maingat tayo. Amen? Pangalawang S, number 2. Ano pong mali sa litrato na to? Anong mali? Walang tubig? Makapansin natin, may isang lalaki nakasakay sa, ano tawag dito? Steel boat. Rubber boat. Okay? Inflatable boat. Ano mang tawag dyan? Amen? Ganito ang buhay ng number 2. Ganito yung pangalawang S na dapat nating iwasan. Yung tinatawag na spiritual stagnation. Ibig sabihin, walang pagbabago sa spiritual. Sasabihin sa'yo ng kaaway, okay lang yan, umaattend ka naman. Okay lang yan. Nakakaalala ka naman sa church, okay lang yan. Nag-amen ka naman sa devotion kahit di mo binabasa ng mabuti. Okay lang yan. Pero ang pinaka-binabantayan ng kaaway, ang iyong pagbabago, ang iyong paglago. Walang pagbabago sa spiritual. Amen? Katulad ng lalaki na to, wala sa lugar. Amen? Wala sa lugar, o wala sa panahon, walang pagdaloy, walang pag-usad, walang movement. Ganyan ang gagawin sa atin ng kaaway na number 2, na letter S, spiritual stagnation. Yung walang mangyari sa'yo. Amen? Kaya kanina, nag-enlarge na ba yung territory natin? Dapat binabantayan natin. Kaya dito, katulad ng nasa picture, na-realize ko lang, pag mali ang isipan mo, pag mali ang puso mo, mahihirapan kang lumabog sa Panginoon. Mahirapan kang umusad. Amen? Kapag ito, hindi mo nabantayan, ito hindi mo nabantayan, sabihin mo lang, okay na yan, pwede na yan. Pero sa huli, doon na magkakaalaman. Amen? Kasi hindi lahat sa sweldo, hindi lahat kikita, hindi lahat mararanasan yung bunga. Pero kailangan, katulad dito sa Church of Corinth, sabi nga ni Pablo sa 1 Corinthians 3, 1 and 2, ano daw estado nila? Brothers and sisters, I could not address you as people who live by the Spirit, but as people who are still worldly. Ano daw yung estado ng mga taga-Korinto? Mahamundo pa rin, worldly. Kaya naman ang estado nila, mere infants in Christ. Sabi nga niya, I gave you milk, not solid food, for you were not yet ready for it. Indeed, you are still not ready. Sa Tagalog, sabi nga nito, subalit ako mga kapatid ay hindi na makapagsalita sa inyo na tulad ng sa mga taong spiritual, kundi tulad sa mga makalaman, tulad sa mga sanggol kay Kristo. Imagine niyo, kung si David, 5 years, ganyan pa rin ang itsura. Matutuwa ba kayo? Amen? Kaya dito sabi ito, pinainom ko kayo ng gatas at hindi matigas sa pagkain sapagkat hindi pa ninyo kaya ito. Ito yung masaklap. Hanggang ngayon ay hindi pa ninyo kaya. Ibig sabihin, walang paglago. Bakit? Nais ng Diyos, lumago ka kapatid. Amen? Si Kuya Gilbert, malay mo. Magaling palang mag-preach yan, pagtagal. Ay. O kaya, magaling umawit, di natin alam. O magaling na dancer, alin po basta po. Mamili na lang kayo. Magaling nang magluto, magaling pang umawit. Songer po ba kayo? Amen. Ibig sabihin, huwag natin sayangin yung buhay natin. Okay na yun, ganun lang. Amen? May magandang plano si Lord sa'yo. May magandang plano si Lord sa bawat sa atin. Ang malungkot tayo kapag nakaupo ka na dyan, si Gab-Gab na yung nagtuturo dito. Tapos nakaupo ka pa rin dyan. Yun yung nakakalungkot. Amen? Bakit? Ayun na, nananaway na.
May panahon ng paglago. Amen? Nais ang Diyos, lumago ka. Pero sabi nga ni Pastor Remy, ang paglago ay isang desisyon. Kailangan gustuhin mo, kailangan kumilos ka, desisyonan mo. Amen? Hindi ka pwede magpadala sa lagi na lang excuses. Amen? You need to grow. Sabi mo sa katabi mo, kailangan mo lumago, kapatid. Kaya sana next year, meron na tayong bagong ginagawa para sa Panginoon. Kaya mo si Nana Pina, nakikita ko yung minsan may hatak-hatak na sako. Ganun kasi pag yan. Tapos minsan nakikita ko nasa giginto. Lagi na natin ka. Lala na to. Kailangan masipag sa Panginoon. Amen? Nakita niyo ba yung pinost ko kagabi habang ako'y nag-aaral? Yung pahinga ko, sumilip ako sa Facebook. Tapos meron ako nakita isang video. Meron isang video dyan, vlogger, nasa Visayas, nakalimutan ko yung lugar. Meron siyang isang kaibigan na pulubi. Pulubi. Pero mo, isa sa pinaka naggulat ako, sinabi niya, anong request mo na regalo? 60 ka na, pulubi ah. Sabi niya, ang request ko lang, Bible. Na ano yung puso ko? Alam ito yung katotohanan. Alam ito yung yaman sa salita ng Diyos. Amen? Ito yung tao na bukas sa katotohanan. Pero yung pulubi ah, hindi nagreklamo, hindi nanghihingi ng kung ano-ano. Ang hinihingi lang niya, Bible. Tapos nung pinag-pray niya yung vlogger, sabi niya, I love you, Jesus. Yun na yung dulo. Amen? Samantalang tayo, kailan mo huling naggalaw yung Bible mo sa bahay? Okay, huwag natin pag-usapan yun kasi amen? We need to grow. Amen? Buklatin niyo yung mga Bible niyo. Alam niyo, dati wala akong pakialam sa Bible, pero ngayon natutuwa niya ako pag dumadami yung Bible ko. Display ko na dyan sa office. Ilan na yun? Ilang version na. Yun na yung joy ko ngayon. Kaya nung nag-seminar ako, merong diglot na Bible. Diglot, English, Tagalog. So, nakuha ko yun na free sa seminar. So, binuklat ko, ginuhitan ko na. Maya-maya, nag-chat si Pastor Maura. Hinihingi. Sabi ko, sorry po na. Sa sobrang excitement ko. Kasi first time ko magkadiglot. Ginamit ko na. May yaman sa Bible nyo. Merong napakaganda kayo makukuha. Amen? Kaya kailangan buklatin natin yan. Pangatlong S. Pasok na ba kayo sa dalawa? Pangatlo. Naalala niyo yung kanta? Kay Rami ng pinasa katahanan. Hindi ko kaya yung kay Ate Violi yung may kulit pa sa dulo. Kay Rami ng puso nagatan. Kay Rami ng ano kasi ito? Kabisado daw yun ni Ate Melka. Kabisado. Number 3, na isang sakit na ginagawa ng diablo sa mga mananampalataya at sa kanyang iglesia. Sexual immorality. Sexual na immoralidad. Amen? Akala mo okay lang, pero merong malaking epekto sa isang mananampalataya ito. Alam niyo ba yung mga Griego, mga Greek, naka-invento sila na isang salita na para sa mga taga-Korinto. Sa Ingles, sabihin na lang natin Corinthianize. Isang salita, nagawa-gawa lang nila, Corinthianize. Ano ibig sabihin? Pag tinawag kang Corinthianize, namumuhay ng immoral katulad ng mga taga-Korinto. Ganun katindi ang sitwasyon ng mga taga-Korinto. Okay? Meron silang sexual immorality sa loob ng church. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na mahal ko si Jesus ng buong puso. Pero hindi mo pa rin mabitawan yung mga desire ng katawan mo. Amen? Pinagsilingkuran na pa rin yung desire ng katawan mo. Dapat buong buo tayong surrender sa Panginoon. Kaya sabi ni Pablo, in 1 Corinthians 5:1,
It is actually reported that there is a sexual immorality among you, and of a kind that even pagans do not tolerate. Ganun katindi yung Korinto. Pero mo, may incest sa kanila. Sabi dyan, a man is sleeping with his father's wife. Parang normal sa kanila yon. Ganon katindi ang kasamaan sa Korinto. Sabi sa Tagalog, ngayon naharating nga sa akin ang balitang mayroong kabilang sa inyo na gumagawa ng immoralidad. Kinakasama niya ang kanyang asawa na kanyang ama. Kahit mga pagano, kahit mga pagano, hindi gumagawa ng ganyang kahalayan. Pero sa Korinto, dahil sa sama, mo sa verse 2, ang sabi ni Pablo, proud pa kayo. Ganun katindi yung toleration. Kaya kailangan maging maingat tayo. Bakit ang sabi din ni Pablo, may mga kasalanan na labas sa katawan, yung pagkakasala. Pero pag gumagawa ka ng sexual immorality, gumagawa ka ng kahalayan, immoralidad, nagkakasala ka laban sa iyong katawan. Amen? Nagkakasala ka laban dyan. Bakit? Templo yan ng banal na spirito. Ingatan mo, alagaan mo. Amen? Kaya kailangan maging maingat tayo, mapagbantay, tulong-tulong. Pangapat, number 4, na letter S. Dahil nga nagkakagulo ang mga taga-Korinto, may mga pagkakataon na sila ay umaabot sa korte. Ang number 4 na letter S natin, nagdedemanda sa kapatiran. Umaabot pa dun, yung kailang mausapan. Bakit? Anong sabi dito ni Pablo sa number 4 na to, yung letter S na to? Dahil nga meron silang hindi pagkakaunawaan, minsan may mga nagagawa mali, hindi nagkakaayos. Yung mga conflict nila, inilalabas pa sa labas ng church. Amen? Makikita pa, kaya minsan maging maingat kayo sa pinopost nyo sa Facebook. Bakit? Lalo na kung ang tinitira mo, pastor, ang tinitira mo, Kristiyano, at sabihin nila, Kristiyano pa man din, amen? Nadamay. Nadamay ang pangalan ng Panginoon sa anumang karumihan na hindi naman deserve ni Lord. Kaya ang sabi niya sa 1 Corinthians 6, 1-4, Tagalog lang po natin basahin. Kung may reklamo ang sino man sa inyo laban sa kanyang kapatid sa pananampalataya, dahil nga nagkakahati-hati sila bakit siya nagsasakdal sa mga hukom na di mananampalataya? Sa halip na ipaubaya sa mga hinirang ng Diyos ang pag-aayos ng usapan nila. Amen? Ba't kayo dumidiretso agad doon? Wala ba kayong mga leaders? Sabi ni sa 2, hindi ba ninyo alam na ang mga hinirang ng Diyos ang hahatol sa sanlibutan? Sa last days, amen? At ang sabi diyan, kung kayo ang hahatol sa sanlibutan, hindi ba ninyo kayang hatulan ang ganyang kaliit na bagay? Ang tinutukoy po na dito ni Pablo ay yung mga civil law lamang, hindi mga criminal cases. Amen? Baka sabihin nyo, ay nagpatayo na, dali muna natin kay pastor. Sabi diyan, mga maliliit na bagay lang, pinapalaki pa, dinadala pa, kinakalat pa. Kaya sabi niya, hindi ba ninyo alam na hahatulan natin ang mga anghel? Gaano na lang ang mga bagay na may kinalaman sa buhay na ito? Kung may mga usapin kayo, hindi yun mawawala sa church natin. Lagi ang meron gagawa ng kaaway. Pero sabi dito, bakit ninyo ito idudulog sa mga taong hindi kinikilala ng iglesia? Piliin niyo yung tao na haharapin niyo na mas lalong maglalapit sa inyo sa Panginoon. Amen? Kaya nga kahit yung mga problemang pampamilya, damay-damay tayo dyan. Amen? Bakit magkakapatid tayo? Iisa tayo sa Panginoon. Amen? Kaya kung may reklamo ka sa nanay mo, hindi ka din pinapadede, biglang tumingin yung dalawang magkapatid. Sumbong nyo kay Pastor Remy. Amen? Kaya sabi ito, maging maingat tayo. Amen? Yung mga maliit na bagay, pag-desisyonan natin, iharap natin sa mga taong nararapat. At pang-5 S, minamadali ko na po, 11:30 na. Nararamdaman ko, baka may tumutunog ng tiyan dito. At number 5,
ang panglimang S na dapat nyo pong bantayan. Tandaan nyo wala namang nais sa atin na malayo sa Panginoon. Tama ba? Pero pag hindi ka naging mapagbantay, yung kapit mo, yung engage mo sa church, hindi mo alam, naka-disconnect ka na pala. Naka-disengage ka na pala. Kaya number 5, dapat nating bantayan. Ay stumbling block to the weak. Kaditusuran sa mahihina. Amen? Na ang buhay Kristiyano, kailangan palaging sensitibo sa nais ng Diyos, sensitibo sa paligid. Hindi ka basta-basta kumikilos. Hindi mo pinipilit ang isang bagay na hindi naman niya kaya pang unawain. Halimbawa, si Pastor Rossi, ang hawak niya mga junior high. Tama? Tapos humarap siya dito sa mga bata dito. Ang pag-aaralan natin ay hunlapi sa panlapi. Tapos nagagalit siya, bakit hindi niya maunawaan? Napakadali lang nito. Alam niyo ba yung hunlapi sa marami yan, di ba? Hunlapi. Basta, mabisinta ko nun. Ako nga, hindi ko maalala di ba? Ano yung punto? Kailangan maging maingat tayo sa mahihina. Hindi porket tingin mo ito yung tama, ipipilit mo na agad nang wala sa kaparaanan na tama. Wala sa kapanaunan. Tandaan natin, nung una, hindi natin alam lahat ng bagay. Kaya kailangan maging maingat tayo na hindi maging katitasuran ng iba. So, yung paraan ng iyong pananalita, sa paraan ng iyong aksyon, kailangan hindi ka namimili ng irerespeto. Lahat igagalang mo. Amen? Kailangan sa lahat ng panahon hanggat kaya, mahinahon. Sabi mo sa atin, mahinahon. May grasya. Kaya nga, madalas, nasabihin na iba, kasi ganito ako kasi ganun kami, ganito kami pinalaki. Hindi na kapatid, amen? Bakit? Hindi mo na nare-representa yung pamilya mo, yung sarili mo. Nare-representa mo na sino? Si Jesus. Kaya kailangan maging maingat tayo, hindi pa daskol-daskol. Lalo na yung sa mga kasama natin maliliit. Marami sa tinuturo natin, hindi naman nila maunawaan agad. Huwag tayong maiinip sa paghihintay. Isang araw, mauunawaan din nila. Pero syempre, pinapaalahan natin sa maayos na paraan. Bakit? Itong number 5 na to, issue to sa kanila, sa mga taga-Korinto. Sabi nga dito sa 1 Corinthians 8:9, be careful, however, that the exercise of your rights does not become a stumbling block to the weak. Kasi ang issue nila, yung pagkain ng mga, paulit-ulit, yung pagkain na hinihahandog sa Diyos-Diyosan, kakainin ba to o hindi? Yung mga nakikita kami kumakain, nakikita kami hindi. Kaya sabi maging maingat. Amen? Huwag mo lang isipin yung sarili mo, kundi isipin mo rin yung mga tao nakapaligid sa'yo. Kung makakatulong ba o hindi. Katulad ng bato po na to, ang bato na to, pwedeng tuntungan. Amen? Pero pwede rin maging dahilan ng pagkadapa. Kaya ang buhay mo, stepping stone o stumbling block? Ingat ka ba sa buhay mo o hindi? Marami pang aayusan sa atin si Lord, kaya patuloy lang na kailangan ng puso natin laging magpakumbaba. Amen? Kaya sabi ito, maging maingat kayo. Kasi sabi dito, pag yung mahihina, yung mga bago, yung mga hindi pa nakakaunawa ng lubusan, at sila ay nalayo sa Panginoon, responsibilidad natin yun. At sasabi nga ni Pablo, nagkakasala tayo kay Kristo kapag nangyayari yun. Amen? Kaya sana, lagi nating goal, every Sunday, sana marami akong ma-encourage ngayong araw na to, hindi yung discourage. Hindi yung sana marami akong mapasaya, hindi mapagalitan.
Amen? Sana marami akong maabot, hindi yung maibaba. Amen? Kaya mamaya, huwag muna kayo umuwi. Umanap muna kayo ng pwede nyo i-encourage sa Panginoon. Amen? So, recap na po tayo. Meron ba tayong natutunan sa 5 S ng mga taga-Korinto na kailangan binabantayan din natin? Okay? The Corinthians 5 SS. Signs of a disengaged church. Dahil sa impluensya ng mundo, dahil sa mga maling pagnanasa, iba na yung naging buhay ng ibang mga kapatiran sa Korinto. Kaya kailangan maging maingat tayo bilang mga Kristiyano kahit sa panahon natin ngayon, lalo na sa panahon natin ngayon. Ano ba yung mga palatandaan? Una, meron ng split up loyalty. Mapapansin mo yan pag may mga iba-iba nang sinasabi sa mga kapatiran na hindi maganda, na hindi inuunawa muna. Amen. Kailangan focus lang tayo kay Jesus lagi. Hindi sa leader, hindi kung kanina man. Dito tayo. Amen? Hindi tayo magkaroon ng pagkakahati-hati. Kailangan tayo yung pumapatay ng pagkakahati-hati. Ano ba? Sabihin nila, mo si Nanang Sabel, daming gold, daming ginto. Siguro nagnakaw yan sa contractor yan. Yan. Contractor yung anak, si Kuya Obel pa yun. Pag may tayong ganung balita, tayo mismo yung papatay, hindi. Dito yan. Amen? Kaya tayo yung gagamitin ng Diyos para pumatay ng mga apoy na pwedeng gamitin ng kahawan. Marami ang ginto kasi maganda yan. Yan. Normal yan sa anak ng Diyos. Amen? Number 2, spiritual stagnation. Maging maingat tayo dito. Yung walang pagbabago sa spiritual. Isang senyales, gaano ka katagal mag-pray? Kung dati 5 minutes, tapos ngayon 2 minutes na lang. Malamang, hindi mo na kailangan ng senyales. Kung dati hindi kayo nagbabasa ng Bible, lalo na ngayon, dapat mayroong pagbabago, amen? Kaya bago dumating man lang yung New Year, di ba sa New Year, naghahanap tayo ng mga bago sa Panginoon, dapat may gawin ka rin bago para kay Lord. Amen? Kailangan may pagbabago sa spiritual. Number 3, sexual immorality. Kailangan maging mapagbantay tayo sa mga sexual na immoralidad. Dahil sa FB, sa phone, diba, konting slide mo lang, konting scroll mo lang. Nandiyan na lahat ng tukso. Number 4, ano sabi pala ni Pablo pagdating din sa sexual immorality? Paano ito susolusyonan? Sabi ni Pablo, run, flee, umiwas, takbo, umayaw ka, kapatid. Amen? Huwag mo nang labanan, takbo na. Number 4, suing brethren. Amen? Ano, meron kang problema sa isang kapatid mo dito. Hindi yung kung kanino pa dinadala. Alam mo, si Sister Tess, pinapagalitan po yung anak ko. Huwag mo na ikalat. Amen? Pag-usapan na ng ayos. Si Daniel po sa si David, in office na. Huwag mo na kung kanino. Pag-usapan ng maayos, amen, dali natin sa tamang tao. Panglima, huwag tayong maging kaditsuran sa mahihina. Amen? Hindi lahat makakaunawa ng sitwasyon, estado mo, kaya kailangan marunong tayong umunawa ng iba. Amen? 5 S, senyales, palatandaan na dapat nating iwasan at ingatan. At ito na paiwanan ko sa inyo, 1 Corinthians 7:17. Each of you should continue to live in whatever situation the Lord has placed you, and remain as you were when God first called you. This is my rule for all the churches. Sa Tagalog, ano pong sabi? Mamuhay ang bawat isa ayon sa ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon. At, sabihin nga po natin, at ito ang itinuturo ko sa lahat ng iglesia. Diba nung unang mo nakilala si Lord, on fire ka? Lahat, kaya mong syaran. Pero nung after 5 years, wala kang malang masyaran.
Ayan, ibalik natin yung pag-ibig natin sa Panginoon. Ibalik natin yung uhaw at gutom at energy ng paglilingkod kay Lord. Huwag tayong maimpluwensyahan ng mundo, kundi tayo ang maka-impluwensya sa mundo. Amen? Kaya sa 5 na to, mag-check tayo. Ilan yung meron ka o ilan yung nararamdaman mo na dapat mong bantayan at iwasan. Amen? Tunan po ba tayo ngayong umaga na to? Palampahan nga po natin ang Diyos na mahal. Ito po ang ating lesson sa umaga na to. Ngayon po ay tutungo tayo sa tithes and offering.